Hello mga ka-legit Daver Gods! Isa na naman pong panibagong updates patungkol po sa ating pong mga EAT and legit Daver Gods. Ano na nga ba ang magiging estado ni Zombie? Ano nga ba ang nakapalab sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Salamat po sa mga legit viewers, legit Daver Gods, and subscribers na lagi pong nandyan. Salamat po sa inyong pagtitiwala. At ngayong araw pag-usapan natin kung ano nga ba yung naging estado ni Mr. Zombie Toge, no? Kung matatandaan po ninyo si Zombie, nanggaling lang po siya sa isang wag kayong ganun oy segment kung saan nakitaan po ng potential itong si Mr. Zombie, at kilala natin ang Eat Bulaga or yung real Eat Bulaga at ang mga creative staff and directors nito, alam nila kung paano sila kumilatis ng tao, at alam nila kung ang isang tao ay may potential. Kaya naman maraming pagkakataon na rin na may mga kinukuha silang mga tao dyan na talagang nag-shine. Ihalimbawa natin si Yaya Dab, na kilalang or Main Mendoza, na talagang nakilala ng gusto at namayagpag ang kanyang pangalan sa industriya ng showbiz. Mula noon hanggang ngayon, dito lang po talaga sa Real Eat Bulaga siya sumikat. But this time, nandito na po yung spotlight na kay Zombie. Dahil dun po sa live ng EAT, palagi pong may mga nandoon sa comment section na parang hindi po nagugustuhan yung mga banat nitong si Mr. Zombie Toge. At tulad po kanina, sabi niya po kay Jose at saka kay Wally, sinabi niya kay Wally na nagulat daw siya sa itsura ni Wally kasi mukha daw Shih Tzu. Bigla pong natahimik si Mr. Wally Bayola. Ganon din si Jose. Kumbaga hindi nila kayang sakyan at hindi nila kaya na sundan yung joke nga ni Mr. Zombie Toge, dahil nag-iingat nga sila dito po sa MTRCB dahil alam nyo naman, bantay sarado po ang lahat ng noontime show ngayon. Well, in fact, hindi pa nga po tapos yung case ng live na pagmumura ni Wally Bayola doon po sa kanila pong segment ng Sugod Bahay, mga kapatid. And here it is, diba? Kaya talaga nag-iingat lang itong si Wally at saka si Jose. Kaya naman ang ginawa na lang ni Wally, niyakap niya po itong si Zombie to make sure na ipaalala sa kanya na tama na, enough na. Kasi ayaw nila na makitaan na naman sila ng butas dahil po dun sa ganong klase ng biro. So dahil po dito, marami po talaga ang nambubu at marami po ang parang nag-aaklas at nagko-comment dun po sa comment section ng live ng EAT ngayong araw ng Sabado na patalsikin at paalisin na raw di umano si Zombie dahil wala naman daw nayaambag dito po sa noontime. Yun po yung kanilang sinasabi na parang hindi raw di umano makasabay itong si Zombie sa tambalang Jose at Wally. Ngayon, syempre po talagang meron din mga defender si Zombie na parang sinasabi nila na may language barrier kasi itong si Zombie, alam naman natin kung ano pong lahi niya, which is siya po ay isang Nigerian. Talagang meron siyang language barrier at hindi lahat ng Tagalog intindi niya, lalo na po pag mga maybe na meron pong inilalabas itong si Jose at si Wally na mga jokes na hindi rin siya makasabay. And sabi nga ng ilan, let's give Zombie a chance, diba, na maipakita niya at mag-shine siya in her own right. So ngayong araw ay naantig tayo dun sa post ni Zombie na parang kumbaga parang sabi niya nga nung bumasok po siya sa EAT, nung nakuha siya bilang isa sa mga host po sa Sugod Bahay, mga kapatid, ay hindi niya inakala na isa siya sa mga mapipili. Sabi niya nga, pribilehiyo niya raw po yun na mapasama dito po sa napakasayang pamilya ng mga legit Daver Gods. At kasama pa ditong pinasalamatan niya din si Wally at saka si Jose dahil sila po yung nagiging mentor niya araw-araw. At sinasabi niya din kung gaano po siya inaalalayan at sinasakyan, no? Kasi ganito po si Jose at saka si Wally. Si Jose at si Wally kasi magtinginan lang yan, okay na sila eh. Magkakaunawaan na sila.
While zombie kasi, ang hirap niya na maka-jive. Kasi nga, di ba ngayon pa lang naman almost 1 month pa lang, no, nung siya po ay maipasok dito sa EAT. Kaya wag po tayo mag-expect na agad-agad magsha-shine yan. Di naman po yung katulad kay Main, na pagpasok ni Main Mendoza, nakitaan agad at nakilala dahil po doon nagkakilala sila ni Alden Richards sa kabilang camera, ano. At yun po yung ilan sa mga sinasabi kasi nila na parang gusto nila agad-agad mag-shine itong si Zombie. Kaya nga marami po talagang naantig kasi parang nag-post po itong si Zombie at meron siyang mensahe na ibinigay po sa mga Daver Cats at sa kanyang mga katrabaho dito sa EAT. Basahin natin ang kanyang message. Sabi niya, "It's 1 month that I went from TBJ guesting to Sugod Bahay hosting. Lord, I'm grateful. Thank you everyone. Love you all." Ayun. So, isang buwan na po siya na namamayagpag dito po sa noontime show ng EAT. Isang buwan na po at hindi po ganun kadali para sa kanya yon dahil yun nga, hindi naman talaga siya pure Pinoy, 'di ba? Although ang puso niya ay Pinoy, pero hindi po ganun ka 100% na talagang magja-jive siya sa kapwa niya Pinoy. Pero behind that, sobrang thankful po si Mr. Zombie dahil kahit ganun po yung kanyang pinapakita, hindi man ganun ka-excellent katulad ng iba, but still he managed to adapt, no? At unti-unti, let's give Zombie a chance na maipakita niya yung real zombie toge. At bigyan din natin ng pagkakataon si Zombie na talagang mag-explore at nakita niya, 'di ba? Ipakita natin na kakaiba ang Pinoy. Kaya nga niya minahal ang Pinoy kasi nga, 'di ba, meron po siyang something na nakikita dito sa lahi na to na talagang ipinagmamalaki niya. So, lahat po ng mga nag-experience niya araw-araw dito sa EAT, talaga naman pinagmamalaki niya na talagang tinatreasure niya. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan po magtatagal si Zombie dito sa EAT. Kasi bibigyan niya hanggang 3 months. Kapag po hindi pa rin talaga siya naging parang hindi pa rin talaga siya makasabay, that's the time na pwede na po siyang bibigyan na ng sanction yan. And that's the time na makakapag-decide na sila kung sino na ipapalit. Pero sabi nga ng ilan sa mga legit Daver Cats na kung hindi raw maka-adapt itong si Zombie dito sa barangay, why not dalhin po siya sa dito po sa studio at doon na lang siya bigyan ng chance na mag-host, makasama po yung ilan sa mga legit Daver Cats na naroroon, ano. Kung si Ellen nga, 'di ba, na computer lang siya, binibigyan natin ng chance. How much more si Zombie na talagang binibigay niya yung 100% niya. So, ngayon, dahil dyan mag-react tayo at magbasa sa mga comment ninyo sa comment section. Sabi ni user BW2UL5WM1T, hindi natin alam ang wealth ng mga halusos. Bihira sila magpa-interview. They finance it Bulaga under tape for 44 years. May kapasidad silang mag-produce ng iba pang show. Kilala silang pamilya sa Zamboanga. I presume may negosyo ang halusos family sa kanilang kinalakihan na lugar. Totoo po yan. Sobrang mayaman po talaga ang halusos siblings. Marami pong mga negosyo yan at sa tagal na rin po nila sa politics, masasabi na rin talaga natin na marami na rin silang mga na-invest. Sabi naman ni Marieta Ramos 4994, gusto ko si Zombie, wag namang i-bash. He tried his best, di naman masyadong marunong magtagalog yan, pero madali naman yan matuto. Saka mahirap talaga sumakay si Zombie sa live show. Sanay siya sa YouTube. Wala naman si Zombie at maingat magsalita. Sana saluhin na lang ni Mayor Jose at Wally. Yun naman po ang ginagawa ni Jose at saka ni Wally. And Edie Verpas also said, yes, Zombie chance to get along with Pinoy's comedy skits. As we all know, Zombie is pure Nigerian, nursing graduate. It will take time for him to adapt Pinoy sense of humor. Ayun, totoo po yan. And that, totoo na talagang meron siyang language barrier at marami po siyang kailangan na pag-aralan pa para talagang makasabay siya ng husto dito kay Jose at kay Wally Bayola. So,
Dahil dyan, marami pong salamat sa inyong mga reaksyon. Mag-comment lang kayo sa comment section kung anong nais ninyong sabihin, reaksyon, ano pa mga tanong ninyo. Mag-comment lang kayo pag kaya natin sagutin, why not? So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!